Sa isang eksena, tinuturo ng isang sundalo kay Siggy ang mga bahagi ng baril, ngunit pinili ni Siggy na huwag nang pagtuunan ito ng pansin dahil sa kanyang Voidmaker. Sinabi ni Colonel Sanders na magiging maayos si Siggy habang siya ay binabantayan. Pinagsabihan ni Colonel si Siggy na ipakita ang kanyang kakayahan matapos marinig ang detalye ng operasyon mula kay Izzy. Pumayag si Siggy na lumahok dahil sa utang na loob niya kay Izzy, ngunit nagtanong siya tungkol sa kaligtasan ni Tauko. Tiniyak ng kolonel na ligtas si Tauko at ipinaliwanag na gagawin nila ang lahat para alisin ang tattoo sa kanyang noo. Humingi ng paumanhin si Tauko sa pagpupumilit na sumama at nagpasalamat sa pagkakataon. Samantala pinakilala ni Tom ang pangunahing mga tauhan ng operasyon, kabilang na ang Brigadier General Sanders, na mas gusto tawaging kolonel. At sa nagrereklamong sundalo sa panahon, ipinakilala ni Izzy si Second Lieutenant Wang at si Captain Johnson na gustong makipag-date kay Tauko. Habang si Lisa ay nagpakilala kay Siggy at itinuro ang mga kasamahan na si Major Leonardo Burns, na mukhang nakakatakot pero mabait, at si Tom, na nagpahayag na may 20 clone sealed na makikilahok sa operasyon bilang karagdagang seguridad. Ipinaliwanag ni Colonel Sanders na lahat ng tattoo forces na nakaistasyon sa Japan ay kasali sa misyon, at binigyang diin na sinumang tatangkang banta sa kanila o sa kanilang mga kaalyado ay papatayin nila, tulad ng ginagawa ng US Army. Samantala, sa lab ni Weisman, may isang sundalong nag-ulat na inaambush na ng mga US Army ang prinsesa at ang kanyang grupo sa mga guho. Agad na hiningi ni Bibi na palayain siya ni Weisman upang mailigtas si Izzy, ngunit tinanggihan siya ni Weisman, sinabing kasama ng prinsesa ang pinakamalakas na seal ng Brahman at malamang na isang bitag ito. Nagbabala si Weisman na kung lalaban si Bibi bago matapos ang mga code modifications, mamamatay lang siya ng walang kabuluhan at masisira ang kanilang plano, kaya't kailangan niyang magtiis at maghintay. Samantala iniutos na ni Colonel Sanders na patuloy na magpaputok ang kanilang mga sundalo. Pagkatapos ng ilang sandali, tinangka ni Siggy na ipahinto ito, ngunit ipinaalala ng kolonel na sila'y nasa gitna ng digmaan. At habang naghahanda na ang grupo para sa kanilang misyon, hinikayat ni Lisa ang lahat na maghanda na. At ipinag-utos ni kolonel na sunugin at pasabugin ang kanilang mga target, at isa-isa na silang tumalon mula sa helicopter. Samantala si Izzy ay nagbabala kay Siggy na huwag maging padalos-dalos, ngunit nagpumilit si Siggy na tapusin ang kanyang misyon. Nangako siyang babalik at pinaalalahanan ni Tauko na mag-ingat. At agad tumalon na rin si Siggy mula sa helicopter at agad na sinundan ni Izzy. Samantala, nakita na ng mga sundalo si Kalshekar. Subalit agad na umatake si Johnson, ngunit mabilis siyang pinatay ni Kalshekar na ikinagulat ng lahat. Ipinakilala ni Kalshekar ang sarili bilang Vice Captain ng Brahman at hinamon ang mga kalaban na sumugod sabay sa paglitaw ng kanyang grupo sa kanyang likuran. Samantala, sa prinsesa, may isang tauhan na iniulat na may 30 kalaban na pababa mula sa mga helicopters, karamihan ay sealed batay sa kanilang pisikal na lakas. Inutusan ng prinsesa si Iltutmish na tulungan si Kalshekar, ibinigay ang kanyang kapangyarihan para mapabuti ang kanilang tsansa sa laban. Pansamantalang kinuha ng prinsesa ang kontrol sa tattoo ni Iltutmish upang mas palakasin ito. Samantala, nagsimula na nga ang laban kung saan mabilis na tinalo ni Kalshekar ang mga sundalo, habang si Izzy naman ay nahirapan sa pakikipaglaban sa clone sealed na kayang makipagsabayan sa kanya. At habang nagpaputok si Lieutenant Wang kay Kalshekar, biglang nagkaroon ng barrier si Kalshekar na nagbalik ng mga bala kay Wang. Sinubukan ng ibang sundalo na barilin siya ng sabay-sabay, ngunit hindi ito nagtagumpay at nagawa ni Kalshekar na atakehin si Wang. At sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Siggy si Kalshekar, ngunit napagtanto niyang hindi ito ang kanyang dapat na target kundi ang prinsesa. Subalit lumitaw si Kalshekar sa harap ni Siggy, sinabing manahimik siya at manatiling nakatigil at inatake na nga ni Kalshekar si Siggy ng tuloy-tuloy. At habang nasasaktan, sinabi ni Kalshekar na ang tanging mahalaga ay nandito na siya at iniwan ito at umatake na muli sa iba. Samantala, nakita ni Tauko ang nangyayari kay Siggy at nag-alala, ngunit sinabi ng kolonel na hindi ito sapat para patayin si Siggy. Samantala, napansin ni Lisa na may noise canceller ang sundalo ni Kalshekar. At biglang lumitaw naman si Iltutmish sa battlefield at nag-transform sa isang halimaw na ikinagulat ni Izzy at Tom. Sinimulan ng halimaw na atakehin ang mga helicopter habang dala ng kolonel si Tauko at agad silang tumalon. Lumitaw si Kalshekar sa likod ng kolonel at inatake siya, ngunit nagawa ng kolonel na umiwas at lumaban pabalik. Dumating din si Izzy upang tulungan ang kolonel at hinamon ni Kalshekar ang dalawa na sumugod sa kanya habang inactivate na rin niya ang kanyang tattoo at sinabi ng kolonel na ito ay isang digmaan,
hindi isang away kalye. Samantala habang natapos na ang prinsesa sa kanyang ginagawa at naging tattoo na ang mga durog na kristal, sinalubong siya ng isa sa kanyang alalay at napag-usapan nila na si Colonel Sanders ang pinuno ng puwersa ng kalaban at nakipagbiruan ang prinsesa kung sino kina Sanders at Bibi ang magiging sunod-sunuran kung magkasintahan sila. Matapos piliin ng alalay si Bibi, humawak na naman ito sa melon at natuwa ito dito at hiniling ng prinsesa na kolektahin ang mga nagkalat na tattoo habang patuloy niyang nilalaro ang melon nito. Samantala, sabay na umatake sina Isi at Colonel kay Kalshekar, ngunit walang tumama kay Kalshekar, kaya gumamit ito ng isang teknik na direktang tumama kay Kalshekar sa pamamagitan ng pagdrastikong pagbawas ng densidad ng hangin. Napansin ni Isi na nagtitipon si Kalshekar ng maraming hangin sa loob ng kanyang barrier at biglang nangang umatak ito, nagawa ng kolonel na umiwas ngunit natamaan si Isi. Subalit, bago muling umatake, nagawang bigyan ni Kalshekar ng direktang tama ang kolonel. At sa kabila ng matinding sakit, nanindigan ang kolonel na hindi sila susuko sa kaharian, lalo na kay Kalshekar. Subalit binabalaan ni Kalshekar ang kolonel na ang labis na ambisyon ay magdudulot ng sariling pagkawasak at may kadiliman sa hinaharap ng kanilang bansa, kaya binulag niya ito. Samantala makikitang nasugatan si Isi at napuruhan ang kaliwang braso niya. Lumapit si Kalshekar at kinilala siya bilang Lieutenant Frizy na ikinagulat ni Isi. At habang nagbabalak na patayin na si Isi, isang motorsiklo ang biglang lumitaw at agad na inatake ni Kalshekar. Si Siggy ay nagulat sa pagdating ni Bibi na nagsabing nandito siya para ipaghiganti sina Johnson, Wang, at Sanders, sa kabila ng hindi na siya isang sundalo ng US. At nanindigan si Bibi na magkakapatid pa rin sila habang buhay at ipaghihiganti ang kanilang mga kamatayan. Samantala ang kolonel na naroon pa rin at buhay pa ay nagpakita ng kanyang galit dahil buhay pa nga siya. Subalit nagbabala naman si Kalshekar na wala na silang pagkakataong manalo at nagsasayaw na lamang sila sa kamay ng prinsesa. Sumagot si Bibi na hindi manghuhula ang prinsesa at nanindigang siya ang magwawagi. Habang napagtanto naman ni Isi na ito ay isang bitag at habang nagbibigay suporta si Siggy, biglang lumitaw ang prinsesa at tinukso si Siggy habang tinutulig si Bibi sa kanyang no-kill policy. Agad na inatake ng prinsesa si Siggy na nagulat sa dami ng kakayahan ng prinsesa. At ipinaalam naman ng prinsesa na ang kanyang kapangyarihan ay bahagi na ng kanyang Earth Ball. Kinokontra naman ni Siggy ang mga masasamang plano nito. Pinahayag ng prinsesa na ang kanyang layunin ay bumuo ng mas mabuting mundo, ngunit tinuligsa ni Siggy ang kanyang makasariling hangarin. Ibinunyag ng prinsesa na siya ang nag-leak ng impormasyon sa US Army, umaasang dadalhin nila si Bibi at ang kanyang tagapag-alaga, si Isi, sa guho. Sinabi rin ng prinsesa na sina Bibi at Isi ay may romantikong pagsasama noon. Plano ng prinsesa na ubusin ang enerhiya ni Bibi at iabsorb ang kapangyarihan nito upang makamtan ang pangalawang susi niya, at habang nagugulat si Siggy, agad siyang sinaksak ng prinsesa ng paulit-ulit. Bilang pamamaalam, iniwan ng prinsesa kay Siggy ang kawalan ng pag-asa at sakit, sinasabing ang katarungan na sinasabi ni Siggy ay walang kapangyarihan. Samantala, habang kinakaharap naman ni Bibi si Kalshekar, sinubukan ni Kalshekar na takutin siya, sinasabing ang pagmamakaawa para sa buhay ay walang silbi at ang tadhana niya ay maging isang susi lamang. Ngunit tinukso ni Bibi si Kalshekar, sinasabing siya ay in love sa kanya. Namula si Kalshekar at galit na itinanggi ito. Ngunit ipinagpatuloy ni Bibi ang pang-aasar, sinasabing namumula si Kalshekar na parang nasunog sa araw. Napansin din ni Bibi na kapag nagsisinungaling si Kalshekar, pinaglalaruan niya ang kanyang buhok. Sa huli, hinamon ni Bibi si Kalshekar na aminin ang katotohanan, sinasabing nakakahiya para sa isang mandirigma ang gumawa ng mga palusot, pagkatapos ay inamin na rin ni Kalshekar na in love siya kay Bibi. Ngunit sinabi niyang hindi ito mahalaga at dapat na lang tanggapin ni Bibi ang tadhana niya bilang susi. Tumawa si Bibi at sinabing hindi niya magagawa ito, sabay yakap kay Isi, at ipinahayag na ang puso niya ay para lamang kay Isi, at hindi niya hahayaan na kunin ito ni Kalshekar o kahit anong tattoo. Subalit, biglang inatake ni Kalshekar si Bibi, ngunit handa si Bibi sa bitag ni Kalshekar. At matapos ang atake, ipinahayag ni Bibi na tatapusin na niya ang laban. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.